Sabi ni Brennan, ang artificial intelligence ay koleksyon ng mga ideas, innovation, at methods na ginagamit ng computer na kadalasan ay kailangan ng talino ng tao. Maraming nagagawa ang artificial intelligence. Sana all maraming nagagawa. May iba't ibang type ang AI. Tignan natin ate kung alin sa kanila ang gusto mo. Una ay ang machine learning. Ang machine learning ay ang machine ang nag-aaral ng pattern ng mga activities mo sa isang computer. Halimbawa nito ay ang algorithm na nagpa-familiarize at nagpi-feed sa iyo ng mga content similar sa mga lagi mong pinapanood. Ang pangalawa ay ang computer vision. Ito ang kakayanan ng mga computers makapag-recognize ng object gamit ang mga larawan na pinifeed mo dito. Halimbawa dito ay ang Google Lens na nagpro-provide sa iyo ng detalye o mga bagay na kapareho ng larawang in-upload mo. At ang pangatlo at ang pang-apat ay ang Natural Language Generation and Processing na kaya mag-generate at magproseso ng language na ginagamit ng mga tao. Halimbawa nito ay ang mga AI na kaya mag-summarize ng documents at kaya mag-generate ng text, kagaya ng ChatGPT na kayang gumawa ng essay. Grabe no, Alexis. Ang dami palang types ng AI. Si Joshua, ikaw lang yung dad. Alam nyo ba na nagagamit na rin ng AI o Artificial Intelligence sa journalism ngayon? Hala, paano? Ang International Consortium for Investigative Journalism o ICIJ noong ginawa ang dokumentaryong Luanda Leaks ay ginamit ang Artificial Intelligence upang magbasa at sumuri ng mga 100,000s ng datos at dokumento. He loves me. He loves me not. He loves me. Hindi katulad ng malamig niyong conversation, ang pinakamainit na issue ng AI in journalism dito sa Pilipinas ay ang paggamit ng GMA Integrated News ng AI sportscasters upang mag-cast ng mga balita sa sports. Ayon sa Associated Press, ang technology ay nagbabago, pero ang journalism, hindi yan mapapalitan. Parang ikaw. Ang kailangan lang daw ay humanap ng ways para may augment ang technology sa journalism. Eh di ba, may cases na nag-hallucinate ng information ng AI? Paano ko malalaman kung niloloko na lang pala ako Bombastic side-eye. ng AI? Isa yan sa mga consideration kung bakit ang iba't ibang news agency ay bumuo ng guidelines para sa paggamit ng artificial intelligence sa journalism. Sa inilabas na guidelines ng Rappler, ang lahat ng AI-generated content ay sumasailalim sa masusing editorial review bago ito ilabas sa publiko. Hindi rin nila ito magiging substitute sa mga empleyado nila at sa decision making. Sa kabuuan, mas masama pa rin ang mang-ghost at maging delusional sa facts kaysa sa paggamit ng artificial intelligence. Hindi pa rin mapapalitan ng artificial intelligence ang human critical thinking at husay ng lakas ng manggagawang tao. Sa journalism, madalas pag-usapan kung alin ang totoo at hindi totoo. Tayong tao lamang ang may kakayanan magdesisyon kung ano ang totoo at alin ang hindi totoo. Pero syempre, dapat pa rin natin pag-aralan kung paano ethically magagamit ang technology sa journalism. At patuloy na dapat i-upskill ang mga journalist. Dahil at the end of the day, tayo ang journalist. Tayo ang journalism.